ini-explain nila ito para maintindihan natin at malaman natin para sa susunod na magkaka-experience nito, maiiwasan natin ito kasi itong halo effect ay maglilid ito sa hindi magandang relasyon or conclusion doon sa isang tao. Okay? Magkakaroon tayo ngayon ng misperception. Hello, good day everyone and welcome back to my channel, Psychology and Social Issues. This is Philip and we're here again for another psychology related topics and social issues. So again, maligayang pagdating po dito sa ating channel. Sa mga bago po dito, ang mga pinag-uusapan po natin dito ay psychology concepts at ina-apply po natin sa pang-araw-araw na issues mga psychology. Okay? So, karamihan, ina-apply natin sa politika, pero of course, hindi natin nililimit sa politika lamang. Meron ding iba na napag-usapan natin sa pamilya, relasyon, at kahit sports mga ka-psychology. Okay? Introduce ko ngayon, itong halo effect. Okay? Ano itong halo effect? I-share ko itong PowerPoint ko mga ka-psychology. So, define muna natin. Ano ang halo effect? Refers to the widespread human tendency. Widespread po linagyan po ng widespread. So, ibig sabihin, halos lahat tayo, kung hindi man tayo lahat, may ganito. At least mga 80 to 90%. No? Refer to the widespread human tendency in impression formation to assume that once a person possesses some positive or negative characteristic, other as yet unknown qualities will also be positive or negative. In other words, consistent with the existing impression. So ano pong simpleng pagkasabi dito mga ka-psychology? So lahat tayo or halos lahat tayo mga ka-psychology, lalo't lalo na hindi tayo oriented ng ganito, kaya nga pinakilala ko ito sa inyo para the next time magmasid at magbantay na po tayo. So anong explanation dito? So mayroon po tayong tendency lahat na kung yung isang tao nagpapakita ng magandang characteristics, be it physical, personal na observe mo sa kanyang trait, narinig mo, so on and so forth, basta either positive yan or negative mo, the same, physical, trait, so on and so forth, ganun din. Both positive, negative characteristic. Lahat ng iniisip mo sa tao na yan, kahit hindi mo pa alam, most likely, ganun na rin yung iniisip mo. Kung halimbawa, ito nga, kung positive yung may narinig first impression mo sa kanya or nakita mo na positive, may nakita kang positive or maganda sa taong yan, o be it physical o gwapo, halimbawa, so ini-expect mo na ngayon na yung ibang traits niya, kahit hindi mo pa na-observe or nakilala or nakita, ini-expect mo na maganda. Kasi in line doon sa first impression mo. Ganon din kapag negative. So, halimbawa, nakita mo siya negative. First meeting mo sa kanya, tapos mukhang nayabangan ka. So most likely, lahat ng mga iniisip mo sa kanya ay ganon na rin, negative na rin. Okay, so parang sa madaling sabi, parang first impression last kasi first mo nakilala ganito. Okay, so ano pang other na definition nito? It seems as if known personal characteristics radiate. Anong radiate? Lumalawak or basta kayo na magtagalog mga ka-psychology ha. A positive or negative halo influencing a person's expectations about other as yet unknown qualities. Nandyan talaga yung unknown qualities kasi ina-apply mo kung ano yung nakita mo, ina-apply mo. So again, magbigay tayo ng ulit ng example. Halimbawa, negative, physical.
Okay? So, dati, mm, um, hindi ko alam kung napapansin or na-experience nito. Basta ito yung na-experience ko mga ka-psychology. Halimbawa, kung pumupunta ka sa department store or sa mall, tapos nakatsinelas ka lang, yung pangbahay lang yung sinusuot mo. Okay? Of course, hindi mo naman kilala yung mga sales lady. Meron talagang iba na pagtingin sa'yo, ah, yung first impression nila, negative na. Ito, ano lang ito, window shopping lang ito. Manggugulo lang ito ng mga display. Parang ganyan, di ba? So, kaya, kung magtatanong ka, hindi na yung sagot ng iba, hindi na maganda or hindi ka na i-entertain ng mabuti. Worst, mga ka-psychology na experience ko, ako ang unang nagtanong sa isang sales lady nung may dumating na maganda yung suot, mukhang mayaman kasi maputi, tingnan nyo namang kulay ko, nangingitim na sa kaka-motor o kaka-bisikleta. Agad-agad, iniwan ako ng sales lady kahit hindi pa ako tapos mga ka-psychology at pumunta doon sa bagong dating na customer kasi maganda yung kasuotan. Parang ganyan, halo effect. No, first impression niya ito, may pera. Mukhang mayaman, magandang kasuotan. Most likely, may pera ito. Ganyan yung mga impression. Pero again, hindi natin mabiblame kasi hindi nila ito alam. Tama ba itong ganitong klase? Unfortunately, sabi ng psychology, sabi ng sa social psychology, mga ka-psychology, ini-explain nila ito para maintindihan natin at malaman natin para sa susunod na magkaka-experience nito, maiiwasan natin ito kasi itong halo effect ay magli-lead ito sa hindi magandang relasyon or conclusion doon sa isang tao. Okay? Magkakaroon tayo ngayon ng misperception. Okay? Magre-resulta ito again ng misperception na kung saan yung misperception din ay mag-lead ng conflict. Okay? So, I think malinaw ha? So, sana sa susunod, yung mga kayo nakapanood nito, maintindihan ninyo, tapos ma-apply niyo sa pang-araw-araw na pang kabuhayan natin, pagkabuhayan talaga mga ka-psychology. No? So ito,